Kung magustuhan niyo po ang videong ito at gusto niyong makita ang susunod pang episodes, ay paki-subscribe po sa channel natin para ganahan po tayong gumawa ng iba pang videos. Ang episode ay nagsimula nang ang Witchfinder General na si Tamak Tijun ay pumunta kay Reyna Sibethkin. Ito ay sa kadahilanang natapos na ang itinakdang panahon sa kanya na 20 taon upang hanapin ang erehe na si Jerlamarel. Inamin niya ang kanyang pagkabigo bilang Witchfinder General sa Reyna at handa siyang tanggapin ang kahihinatnan nito. Bagamat umapela siya nakitilin ang sarili niyang buhay bilang isang mandirigma sa halip na patayin, dumating si Lord Dun at binati si Tamak Tijun. Sinubukan niyang umapela sa Reyna para sa general pero hindi ito nagtagumpay. Siya ay pinaalis lamang ng Reyna, pagkatapos ay sinabi ni Reyna Sibethkin kay Tamak Tijun na bilang pagkilala sa kanyang 20 taong tapat na paglilingkod, binibigyan niya siya ng pahintulot na kitilin ang sarili niyang buhay. Pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanya. Hinalikan ni Tamak Tijun ang kamay ng Reyna upang ipakita ang pagpapahalaga nito sa kanyang desisyon at umalis. Tila nalungkot ang Reyna sa kanyang hatol, ang Lord, kahit pinaalis ng Reyna, ay nanatili. Tinanong siya ng Reyna kung bakit nandoon pa rin siya. Sagot lang niya, sana ay inutusan mo na lang siyang mabuhay. Nangatwiran ang Reyna na mas naiintindihan ni Tamak Tijun ang epekto ng kanyang pagkabigo kaysa sa Lord. Pagkatapos ay biglang nagalit ang Reyna. Anya, ang pagkabigo sa paghahanap kay Jerlamarel ay isang malaking kawalan sa kaharian ng Payan. Lumipat ang eksena kay Haniwa kasama si Baba Voss sa kagubatan. Tila manghuhuli sila ng pabo. Hinayaan ni Haniwa si Baba Voss na hawakan ang palaso na kanyang ginawa na natutunan niyang gawin mula sa mga libro. Pagkatapos ay ginamit niya ito upang patamaan ang pabo. Sinabi niya kay Baba Voss na maaari siyang manghuli araw-araw at makakakuha kahit pa ng usa gamit ang kanyang palaso. Pagkatapos ay binanggit niya sa kanyang ama ang lahat ng kawili-wiling bagay na nabasa niya mula sa mga aklat. Na kaya niyang gumawa ng mas makapangyarihang armas kaysa sa palaso at makakapatay ng daan-daan sa loob lang ng isang oras. Binanggit din niya ang tungkol sa mga bomba na maaaring pasabugin ang buong lungsod. Isang biglaang hudyat ang tinawag para sa mga villagers na magtipon. Ito ay dahil si Southterbacks ay nakunan sa kanilang anak ni Gatherbacks. Nagkaroon ng incestuous relationship ang dalawa. Sinisisi ito ng mga Backs kay Paris at Baba Voss at sa kanilang pamilya sapagkat inaakusahan nila itong mga mangkukulam. Ipinagwalang bahala ni Paris at ng Priestess, Dreamer, ang mga akusasyon. Isinisisi nila ito sa isa na namang mapamahiin na paniniwala ng pagkapal ng dugo ng mga katribo dahil sa matagal na pagkakahiwalay sa ibang tribo. Si Haniwa naman, na maraming natutunan sa pagbabasa ng mga libro, ay ibinulong kay Kofun na ito ay simpleng genetics at inbreeding lamang. Ipinagpatuloy ni Priestess Dreamer ang kanyang mungkahi na kailangan nila ng sariwang dugo sa tribo. Na kailangan nilang ibahagi ang kanilang mga sarili at maibahagi sa ibang mga tao sa pamamagitan ng pagpunta sa mga festival. Hindi sumasang-ayon si Baba Voss sa ideya. Sinabi niya na sila ay hinuhuli doon at sila ay ligtas kung mananatili lamang sa lambak. Idinagdag din niya na mas mainam ang pumili ng mas nararapat na magiging karelasyon sa tribo, na nagpapahiwatig na si Gatherbacks ay may relasyon sa kanyang tiya Souther. Ipinipilit ni Priestess Dreamer ang kahalagahan ng pagpunta sa mga festival. Nananatiling di sumasang-ayon si Baba Voss na umalis, pagkatapos ay nagkaroon ng pribadong pagpupulong ang Priestess, si Baba Voss, kasama si Paris at Magra. Nagpatuloy sila sa pagtatalo. Napagdesisyonan nilang payagan ang mga katribo na pumunta sa mga festival. Ngunit dapat nila itong samahan at gabayan kung saan lang dapat pumunta upang maiwasan na makatagpo ng mga witchfinders. Samantala, sabik na hinihintay ni Reyna Sibethkin ang pagkitil ni Tamak Tijun ng kanyang sariling buhay. Si Tamak Tijun ay umaakyat sa hagdanan para mas mapalapit sa araw, na itinuturing nilang Diyos, para ialay ang sarili bilang sakripisyo. Pagkatapos ay may biglang dumating na balita. Ito ay isa sa mga mensahe na ginawa ni Gatherbacks na natagpuan ng isang batang babae sa ilog. Tatalon na sana si Tamak Tijun nang may marinig siyang ingay na nagmumula sa singsing ng Reyna. Pinuntahan siya ng Reyna upang sabihin sa kanya na hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Naghahanda na sina Baba Voss at Magra para pumunta sa festival. Sumasamo sina Haniwa at Kofun na payagan silang sumama sa kanila. Ngunit bigo ang mga ito na payagan sa kanilang kagustuhang sumama. Pinaalalahanan ni Baba Voss ang mga kasama at nagsimula na sila sa kanilang paglalakbay. Si Maghira ay tahimik na naghuhuni ng kanta habang naglalakad sa tabi ng ilog. Ang mga katribo ay nakasunod sa kanila. Sa hindi kalayuan, ay palihim silang sinusundan ni Haniwa at Kofun. Mukhang nasasabik silang maglakbay palayo sa lambak sa unang pagkakataon. Sinabi ni Haniwa kay Kofun na makikita na nila ang mundo. Tila may naramdaman si Magra, ngunit piniling huwag pansinin ito, habang naglalakbay, namangha sina Haniwa at Kofun sa kanilang nakikita. Napagkamalan nilang launching pad ng spaceship ang isang amusement park. Doon pala ginaganap ang festival. Nakikita nila ang maraming tindero na nagbebenta ng kanilang mga paninda sa kawalan ng ilaw. Sina Haniwa at Kofun ay matamang pinagmamasdan ang paligid pagkatapos ay narinig nila ang isang pari na nangangaral. Nakuha nito ang atensyon nila.
Sinabi ng pari na nagdala sila ng mga mangkukulam upang sunugin, na alarma rin ito sina Baba Voss, Paris, at Magra. Bulong ni Paris na nandoon ang mga witchfinder. Hindi sumasang-ayon si Magra. Sinabi niya na ito kakaiba, napansin ni Haniwa na bulag din ang mga akusado. Nasusunugin sila para sa maling paratang. Pagkatapos ay sinunog nila ang mga biktima. Sisigaw na sana si Haniwa nang pigilan siya ni Kofon. Takot na takot si Magra sa nangyari. Pagkatapos ay sinabi ni Paris na mayroon ng mga alagad ang mga witchfinders, hindi nakayanan ni Kofon ang kanyang nasaksihan. Lumayo siya sa lugar na yon at nakakita ng kinakalawang na sasakyan sa daan, at doon nagpahinga, sinimulan ng mga dumalo ang festival. Mataman silang pinagmamasdan ni Haniwa. Sinusunggaban nila ang sinumang maabot nila, hindi naman napansin ni Kofon na may isang grupo ng mga lalaki na tahimik at maingat na sumusubaybay sa kanya. Napatayo siya nang may makitang tao sa harapan, ngunit hindi niya napansin ang mga nasa likuran niya. Sinubukan niyang sumigaw para humingi ng tulong ngunit napasuko at napatahimik ng kung sino sa likuran. Nagpatuloy ang pagdiriwang, sinuri ng pinuno ng mga slavers si Kofon. Sinabi niya na malakas, bata, at malusog ito. Siya ay magiging isang mainam na alipin. Kinabukasan, nagising si Haniwa ng hiyaw at iyakan ng mga kapamilya nang malaman nilang nawawala ang kanilang mga kasama. Nagmamadaling ginising ni Haniwa sina Baba Voss at Magra. Nagtanong si Magra tungkol kay Kofon. Sinabi sa kanila ni Haniwa na sa palagay niya ay kinuha ng mga slavers si Kofon. Si Kofon ay naglalakad kasama ng ibang huli ng mga slavers. Nakagapos ang mga kamay at nakapikit. Napansin niya ang isang sugatang babae sa kanyang harapan at huminto. Nakuha nito ang atensyon ng mga slaver. Sinabi niya sa leader ng slavers na nasasaktan at nadadapa ang babaeng nasa harap niya. Sinabi rin niya na siya ay nagdudurugo. Dahil dito ay mas naging interesado sa kanya ang pinuno ng mga slaver at nagtanong kung paano niya ito nalaman. Nagkunwari siyang isang sentier, at naamoy niya ang dugo, at hindi rin maayos ang paglalakad ng babae. Sinabi sa kanya ng pinuno ng mga slavers na hindi sa paa interesado ang mga kliyente, magiging maganda rin daw ang presyo ni Kofon dahil sa kakayahan nito. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Itinuro ni Haniwa kung saan posibleng pumunta ang mga slavers sa pamamagitan ng mga usok na nakikita niya sa lugar. Sinimulan nilang tugisin ang mga slavers, nagpatuloy sina Kofon sa paglalakad. May mga bantay na nakatayo sa kanilang dinadaanan, natagpuan ni Baba Voss ang isa sa mga lugar kung saan nagpahinga ang mga slavers. Napansin ni Haniwa ang isang nakasulat na mensahe ni Kofon na nakasulat sa pinto ng kotse. Sasabihin na sana niya sa kanyang mga magulang ang tungkol dito, ngunit nag-aalangan siya kung paano dahil malalaman ni Magra ang kanilang sikreto. Napilitan si Haniwa na sabihing nag-iwan ng nakasulat na mensahe si Kofon at nababasa niya ito. Tinanong ni Magra kung paano nila natutunan ang magsulat at magbasa. Sinagot ni Haniwa na ang kaalamang ito ay mula sa kahon. Nabinuksan nila ito at natutong magbasa at magsulat. Sinabi rin niya na nabasa na nila ang lahat ng mga librong iniwan ni Gerlamarel. Tanong ni Magra kung sino ang nagbukas ng kahon. Sinabi sa kanya ni Paris na ginawa niya iyon. Inipon ng mga slavers ang kanilang mga nahuli sa isang gusali. Hinubad ang kanilang mga takip sa bibig at inutusang umupo. Nagpasalamat ang batang babae na si Beth kay Kofon sa akmang pagtulong sa kanya. Nakarating sina Baba Voss sa lugar ng mga slavers. Sinabihan sila ni Haniwa na mag-ingat dahil sa maraming bato. Tinanong ni Baba Voss si Haniwa kung ang mga istruktura ay gawa sa semento. Sinabi ni Haniwa na gawa nga ito sa semento. Alam ni Baba Voss ang lugar. Anya, dito iniimbak ng mga slavers ang kanilang huli bago ibenta. Tinanong ni Haniwa ang kanyang ama kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Sinabi sa kanila ni Baba Voss na alam niya ang lugar dahil ang kanyang ama ay isang slaver, pati ang kanyang lolo. At noong unang panahon, ganoon din siya. Ipinagpatuloy niya na siya ay ipinalaki sa upang ikadena, upang hagupitin, upang bugbugin, at magbenta ng mga inosenteng tao. Tinuruan siya ng kanyang ama kung paano sila pahirapan. Pagkatapos ay sinabi niya na ibinaon niya ang bahaging iyon ng kanyang buhay sa isang malalim na butas. Ngunit ngayon ay kailangan niyang gawin ang isang bagay na kanyang sinumpaang hindi na niya dapat gawin. Tinanong ni Haniwa kung ano ito. Sagot ni Baba Voss na hukayin muli ang bahaging iyon ng kanyang pagkatao. Sinunggaban ni Baba Voss ang isa sa mga bantay sa daanan. Dinala niya ito sa loob ng gusali na may espada sa bibig. Nakita siya ni Kofon at nagbigay ito ng senyas. Hinawakan ng pinuno ng mga slavers si Kofon. Narinig ni Baba Voss ang hudyat at nagpatuloy sa pagpugot ng ulo na bantay sa pamamagitan ng paghiwa ng kanyang espada sa kanyang bibig. Nakarinig ng ingay ang pinuno ng mga slavers, ngunit hindi pa rin ito alam kung ano ang nangyayari. Naghagis si Baba Voss nga mga maliliit na bato. Naalarma nito ang mga mamamatay tao. Pagkatapos ay sinimulan silang salakayin ni Baba Voss ng sunod-sunod. Dalubhasang inihahampas ang kanyang espada at ang kaluban na metal nito sa kalapit na mga kalaban ng may mahusay na katumpakan. Pagkatapos ay hinayaan niya itong dumausdos sa sahig sa matikas na paraan na tila bahagi ng isang ritual bago ibalik ito sa kanyang kaluban. Pagkatapos ay sinabi ni Baba Voss kay Kofon na ipikit ang kanyang mga mata.
Hinihintay ni Baba Voss ang mga kalaban na lumapit sa kanya habang sinusundan siya ng mga ito. Pagkatapos ay umatake siya ng maliksi at may kadalubhasaan na ginawang parang isang sayaw ang labanan. Ang kanyang mahusay na paggamit ng kanyang espada habang umaatake at naghahatid ng mga nakamamatay na hagupit ay tila isang sining. Mahusay din niyang iniwasan ang mga atake ng kalaban at binyan ng mga nakamamatay na kontra-atake. Ipinain niya ang isang kaaway sa kanyang kapwa mamamatay tao at sinunggaban ito na parang gutom na leon. Muli siyang nagpain ng isa sa pamamagitan ng tunog ng kanyang espada at itinumba ito gamit ang metal na kaluban ng kanyang espada. Pagkatapos ay tinalo niya ang isang malaking tao sa pamamagitan ng tumpak na mga tama sa lig nito. Pagkatapos ay dinilaan ni Baba Voss ang kanyang espadang nababalot sa dugo at inindayog ito nang napakalakas na ang dugo ay tumama sa mukha ng kanyang kaaway. Nakilala siya ng kanyang kaaway sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Muli niyang pinainan ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagpapadulas ng kanyang espada, ngunit sumablay siya sa pagkakataong ito. Hindi napigilan ni Kofon ang kanyang sarili na balaan ang kanyang ama. Nalaman ng pinuno ng mga slavers na siya ay anak ni Baba Voss. Ngunit nang tumakbo si Baba Voss para umatake, ay tumalima ang kalaban. Tinalo niya ito sa isang mabilis na atake. At nang hindi na makagalaw ang kalaban dahil sa pinsalang natamo, pinakain niya ito ng kanyang espada at buong lakas itong hinablot. Sinubukan siyang salakayin ng nalalabing kaaway, ngunit isang palaso ang tumagos sa lig nito. Ito ay mula kay Haniwa na iniligtas ang kanyang ama, si Maghra, at Paris ay sabik na naghihintay sa labas. Sinusubukang pakalmahin ni Maghra ang sarili. May narinig itong papalapit na mga yabag. Ito ay si Kofon, kasama sina Baba Voss, Haniwa, at Beth. Tuwang-tuwa si Maghra nang makita silang ligtas. Ngunit biglang nagbago ang nadarama ni T. Siguro dahil ito sa paglihim nila sa kanya tungkol sa kahon. Pagkatapos ay umuwi sila kasama si Maghra na nauuna sa kanila. Pagdating nila, sinabi ni Kofon kay Maghra na ang lahat ng natutunan niya mula sa mga aklat, mula sa festival, at sa 17 taon na ginugol niya sa lambak, wala ni isa sa kanila ang naghihimok sa kanya na umalis sa lugar. Si Haniwa naman ay gustong umalis, ngunit sinabi sa kanila na natatakot siya sa kung ano siya at kung ano ang maaari niyang gawin. Sinabi rin niya sa kanila na natatakot din siya na baka isang araw ay masunog siya dahil sa matabil nitong dila. Pinatawad ni Maghra ang kanyang mga anak. Sinabi rin niya sa kanila na sasabihin niya sa kanila ang tungkol kay Jer Lamarel. Sinabi niya na oras na para sa katotohanan para sa kanilang lahat. Sinabi ni Maghra kay Baba Voss na kunin si Paris para marinig din niya kung ano ang sasabihin sa kanila ni Maghra. Nang lumabas si Baba Voss ay nakarinig siya ng mga tumatahol na aso mula sa malayo. Ito ay isang palatandaan na ang mga Witchfinders ay parating. Maraming pong salamat sa panonood. Huwag po kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na episode.